Good day mga tol, kamusta? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga tol, mga idol. Kamusta po? Una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa ating Diyos Ama sa palaging gabay niya sa atin. At siyempre, pamilya. Then, sa inyo mga tol, na patuloy at laging nandyan sumusuporta sa akin sa mga video ko. Una sa lahat, shout out sa kaibigan natin kay Agimat ng Paraon. Tol, good morning. Happy wedding day tol. Pasensya na hindi ako makapunta dyan. Then shout out kay Amigo Nuts, Tol Nuts, Tol, good morning, God bless. Shout out din kay Commander Kerubin, Tol, shout out, good morning. Sa kaibigan natin, Jason Spiritual Healer, Dong, good morning, shout out. Then sa mga solid supporters ko, kina Perez, Tol, good morning, God bless lagi Tol, ingat lagi. At siyempre kay Sergeant, dalawang Sergeant ito, Tol, good morning sa inyo lahat, shout out sa inyo. Isang Philippine Army, tsaka isang Philippine Marine. Then kay Rolin, Tol, good morning, shout out dyan sa iyo Tol, at sa mga taga Cebu City, sa mga taga Palawan, sa mga taga Cotabato, sa mga taga Lanao, shout out Tol, good morning sa inyong lahat. Siyempre kay Rodel, shout out sa iyo Tol. Kay Sunny, Tol, good morning, shout out, maraming salamat sa iyo Tol, napakabuti mo Tol. Then sa iba pa, kay Asok, maraming salamat sa inyo Tol, sa inyong pagtitiwala. For today's video mga Tol is magka-cover ako. Actually hindi ito tapos, mayroon pa akong kakasahin, pero uunahin ko lang ito pag-cover para na makita ninyo at makita pa ng iba nating mga kapatid na nasa paniniwala. Cover natin itong mga ano Tol, libon ng niyog na walang mata. Ito yung mga Tol, mga maliliit. Yes mga Tol, yan. At ito naman ang mga standard size mga Tol. Yes mga Tol, standard size. Yan. Ito yung mga standard size Tol, oh. Ang kasahan na ito mga Tol is ganun pa rin, Massacre Armageddon. Bakit kaya Massacre Armageddon Tol? Kasi protection nga at saka panggubatan. Alam niyo kasi Tol, kung magdadala naman lang tayo ng mga protection, kailangan pang-Armageddon talaga. Ang ibig sabihin mga Tol is, pag sinabing pang-Armageddon, pangkumbate spiritual yan mga Tol. Hindi lang kung sa mga mortal lang, hindi lang sukungga sa gira-gira lang, kundi ang gamit ito Tol is spiritual to spiritual talaga. Is mga Tol, round pangkalahatan yan sinasabi Tol. Ang nakapaloob niyan pagka sinabing Armageddon Tol, puro Diyos amahan ang mga orasyon yan. Mapurmula, lahat, nandyan na lahat. Tagabulag o tagulilong, hindi putukan,
taguliwas, kabal at kunat. Din pangontra sa mga palipad hangin, tapik, barang kaya kulam, mga kahit anong klase mga mahika blanca, black magic. Pangontra ito mga tol. At automatic lahat mga tol, mayroong rebuilta kaya sumbalik. Pamuipoy, panaktakan, paglamat, andito na lahat tol. Pag sinabing pangkalahatan, sabutabol na yan mga tol pag sinabing pangkalahatan. Din ang taguliwas dito mga tol is hindi isang klase. May taguliwas sa bala, may taguliwas sa taga, may taguliwas sa saksak, may taguliwas sa kontra o kaya sa kaaway. Ang kabal naman ito, mayroong kabal sa disgrasya, may kabal sa bala, may kabal sa saksak, may kabal sa taga, at may kabal sa yung babatuhin ka, kunwari. Yes mga tol. At ang tagabulag nito mga tol, maraming klase. Merong tagabulag nito na hahanapin ka ng tao na may masamang intensyon sa'yo, hindi kanya makikita. Kahit nandyan ka lang sa harapan niya, basta masama ang intensyon mga tol. Yes. At mayroon pang isa, yung babaguhin yung itsura mo sa tao lang na may masama ang intensyon mga tol. Pero walang problema ito mga tol. Kung mayroon kang negosyo, walang problema ito itangan mga tol. Hindi ito nakaka-apekto dahil proteksyon ang pinag-usapan natin dito mga tol. Yes mga tol. Then kung ikaw ay spiritual na manggagamot, maganda ito mga tol. Maganda talaga ito ikumbate sa power to power. Yes mga tol. May iba kasi mga kapatid natin nangangamba, natatakot. Kung minsan ay nakakaramdam ng takot na baka mabalikan, di ba? Tol, napakahina talaga ng yung pananalig pagka ganyan. Kaya lakasan pa natin ang ating pananalig sa ating Panginoong Diyos. Kasi tol, kung ilagay mo kasi sa isip mo na matatakot ka na baka mabalikan, bay parang sinasabi mo na rin na napakahina ng ating Panginoong Diyos. Mga tol, mali yan mga tol. Ako tol, hindi naman sa pagmamayabang. Hindi sa pagmamayabang. Sasabihin ko lang yung katotohanan. Nung ako yung nag full time mission dati mga tol, nanggagamot kung saan saan. Isang araw tol, mayroong ginamot. 3 mangkukulang mga tol. Pinagtutulungan ako. Pero bakit na hanggang ngayon dito pa rin ako? Sa 3 na nagtumitira sa akin tol, isa ay nag-RIP na. Yung isa, nung huli kong nabalitaan, nakahiga na lang lagi. Yung pangatlo, iwan ko lang, wala na akong balita. Kasi nandito na nga ako Wala na ako dun sa amin sa Surigao del Sur. Nandito ako sa Agusan del Norte ngayon. Totoo yan mga tol. Kung ano-ano nang pinagagawa sa akin, maliban doon sa isang araw pinagtulungan ako ng 3. Kung ano-anong ginagawa sa akin mga tol, pinapapakagat ako sa mga lampinig na mga malalaki. Pag ako kasi tol, pag umaalis ako tol, lagi akong naka-jacket. Isipin mo daw kung anong kalukuhan yon. Naka-full ako, naka-jacket ako. Pero bakit may lampinig na makakakagat dito? Isipin mo saan galing. Samantalang yung mga jacket ko ay laging fit. Ayaw ko ng maluwag
Gusto ko yung saktuhan lang eh. O bakit mayroong lampinig na makakapasok dito para kumagat? Oh. Pero ang ginagawa ko niyan, tol, kasi hindi ko nahuli. Kasi, sakit eh. Nagulat ako eh. Tabi ko yung motor ko. Tinanggal ko yung sipir ng jacket ko. Ano yung t-shirt. Lumipad, hindi ko nahuli mga tol, no? So, ibig sabihin na hindi ko nahuli, ibig sabihin, may posibilidad na makakaligtas pa. Pero iba eh. Kung saan yung kumagat mga tol, binunot ko lang yon. Inusalan ko, binalik ko doon sa tumira. Ganyan lang kabisik mga tol. Basic na basic yan. Yes mga tol. Kahit saan ako pumunta ng mga tol, mga bukid, pinupuntahan ko. Ako lang mag-isa yan. Minsan mayroon akong kasama. Pero madalas talaga tol, ako lang. Wala akong kinakatakutan tol eh. Bakit naman ako matatakot? Ako naman eh, nagsisirbisyo lang sa utos ng Panginoon, ng gagamot. Wala akong kinakatakutan kahit sinong klaseng, kahit mga anong mga sungayan yan mga tol. Eh, may Diyos tayo eh. May Diyos tayo mga tol. Kaya wala tayong dapat na katakutan. Yun ang totoo mga tol. Kahit sino mga sungayan yan mga tol. Kahit sino yan. Gustong gusto ko nga eh pagka ano yung ang gustong gusto ko pa nga yung makakatagpo ako ng mga may sakit na ang sakit ay kinulam eh. Para magkaalaman eh. Gusto ko pa nga yan mga ganyan tol. Makakatagpo ko ng pasyente na ang sakit ay kulam. Gustong gusto ko talaga yan. Oo mga tol. Paborito ko talaga yan mga tol. Diyan magkaalaman talaga tol. Sino yung pinagharian? Yes mga tol. Sino yung lingkod? Yes. Ito mga gamit ko mga tol is ready to use. Hindi mo na kailangan dasalan. Dahil pag konsagra, pag blessing ko ito mga tol, sagad. Ready to use kung sino ang magtangan. Pero gamitin lang sa mabuti. Huwag mong gamitin sa kalokohan. Like magnanakaw ka, mag-hold up ka, manulis ka, mangloob ka. Huwag yan mga tol. Dahil itong gamit ko tol, oo nasa point na tol na tested 100%. Pero pag ginamit mo sini maganda tol, bulagta ka talaga. Tandaan mo talaga yan, bulagta. Yes mga tol. Kasi bakit nga ba tayo magtatangan nito? Anong purpose natin? Para mangloob, magnakaw, magtulis, manghold up. Yan ba ang purpose? Mali yan mga tol. Magtangan tayo nito for safety purposes, protection sa sarili, anytime, anywhere, kahit saan tayo magpunta. Hindi yung magsusuot tayo nito eh para magyabang, makipaghasik, mangloob, magnakaw, kung ano-ano. Protection lang. Oh. Din may nagsasabi sa akin din, ewan ko sino yon sa comment section, magbigay daw ako ng dasal, papakain sa mga gamit. Eh tol, parang mas marunong ka pa yata sa akin tol. Ako ang gumagawa ng gamit, ako ang mas nakakalam. Ikaw kung anong paraan mo yan. Iba ako, iba ikaw. Kaya wag mo akong turuan tol. Kasi iba ikaw eh, iba rin ako. Sa madaling sabi, hindi ikaw ako. Oo. Yun ang totoo tol. Pero kung gusto mo ng dasal tol, kung magpapasilong ka sa akin, magpapablessing ka sa akin, bibigyan talaga kita ng
obligasyon. Dalawa yan eh. Kung gusto mo lang ng proteksyon or gusto mo ng abilidad na magaya ka sa akin. Kasi kung gusto mo maging isang ganap na anting-hero spiritual, talagang magsasacrifice ka talaga niyan. Eh ngayon, sabihin ko sa'yo, kaya mo 7 Biyernes o kaya 49 days, magdadasal ka tuwing hating gabi doon sa sementeryo, bibigyan kita. Kung kaya mo yan. Kung kaya mo, mas maganda, lumapit ka sa akin, punta ka dito sa bahay, papandungan kita, papatahasin kita, papadebosyonin kita 49 days tuwing hating gabi doon ka sementeryo at saka simbahan. Kung yan ay kaya mo. Kung ayaw mo ng ready to use, kung gusto mo ng hassle, din sa pagkain ito tol, walang problema ito sa pagkain, walang bawal. Kumakain ako ng karne anytime kung meron. Kinakagat-kagat ko pa nga yung barbecue eh. Yes mga tol, totoo yan. Paborito ko pa nga yan eh. Ihaw-ihaw, paborito ko yan mga tol. Oo, walang bawal sa pagkain tol. Maliban kung alam mo ang pagkain ay may lason. Pero kung may lason man ang pagkain, lalagyan ng lason, lalasunin ka, don't worry mga tol, basag lahat yan. Ang maglason pa sa'yo, ang malalason yan tol. Rebuelta, yun ang sinasabi kong rebuelta, automatic. Na wala ka nang uusalin ng mga orasyon. Automatic yan. Reflect. Oo. Eh, kahit saan, dalhin, pwede. Walang problema. Punta ka sa sementeryo, lamay, mag-CR ka, walang problema. Suot mo to. Halimbawa, sabihin pupunta ng magsi-CR, puhubarin. Nasaan ang proteksyon dyan? So wala na. So hindi proteksyon ang pinag-usapan. Sabihin bawal dalhin sa CR kasi ang mga gamit ay banal. Dapat irespeto. Tama yan mga tol. Ang mga gamit ay banal at dapat nating irespeto. Pero ang pagdudumi mga tol, normal at natural na yan sa atin ng mga tao. Kung usapang respeto mga tol sa mga gamit na mga banal, ay ito lang masasabi ko. Kung tayo ay may respeto sa ating gamit na mga anting-anting o kaya kung agimat kung ano man, dahil ito ay mga banal, kung tayo ay may respeto, gumawa tayo ng tama at mabuti. Huwag maging abusado. Yan ang respeto sa mga gamit mga tol na mga banal. Hindi yung magsi-CR ka lang iiwanan mo. Eh, bawat segundo mga tol hindi natin alam. Eh paano sa pag-CR mo paano kung kinulam ka na pala? Hindi lang nakatama dahil may gamit ka. Ngayon paghubad mo niyan, baklas ang shield mo, tatamaan ka na. So saan ang proteksyon? Wala. Yan ang totoo mga tol. Tapos meron pang sasabihin na iba na bawal ipasok ng simbahan. Anong klaseng abilidad yan? Anong klaseng kapangyarihan yan? Yan ba ay divine? Logic mga tol, hindi yan divine. Pero wala akong pakialam dyan. Kasi ano nila yan eh. Batas nila yan. Yan ay batas lang ng tao, hindi batas ng Panginoon. Walang sinabi ang Panginoon na bawal ito ipasok ng simbahan. Mas maganda nga kung magsimba ka lagi, kung tutuusin.
Yes mga tol, yan ang totoo. Dito tayo tol, totoo tayo dito eh. Huwag tayo magbulahan. Yes mga tol. Tanggalin na natin yung ugali na mas pinaniniwalaan pa natin ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Tanggapin na lang natin yung sakit. At least ang sakit yan ay totoo. Yan ay katotohanan. Masakit talaga ang katotohanan mga tol. Oo. Yes mga tol. Tapos yung magsabi sa akin na titistingin, irgan, basag. Ali ka dito tol. Sa location mo. Pakihanda mo lapag mo ang 1M. Kas. Testingin mo irgan. Kahit anong itesting mo. Kahit anong klaseng baril. Bibigyan kita ng partida tol. Pag pumutok lang ang baril mo tol, sa'yo na ang gamit. Lapag mo 1M cash. Ayaw ko ng mga bank to bank o kaya chiki-chiki. Wala na, cash na. Oo, prangka-prangka na yan. Kasi bakit mo sasabihin na gusto mong itesting? Bakit ano bang intensyon mo? Proteksyon o kalukuhan? So yun lang mga tol, God bless. Mag-ingat kayo lagi. Sa mga solid supporters ko mga tol, maraming salamat. At doon sa mga iba pa bago pa sa channel ko, tol, God bless, good morning. At paki-subscribe. Yun lang mga tol. Mag-ingat kayo lagi.